Salamat sa Panginoon dahil minsan pa tayo po ay muling niloob po ng Panginoon na tayo po ay magkatipon sa lugar po ito. Salamat sa buhay na Panginoon niya po sa atin. At sa bawat pag-isip po natin sa umaga, sa pagmulat po ng ating mga mata, maganda at lagi natin namang maisip na sa pag-isip at pagmulat ng ating mga mata ay pasalamatan po ang Diyos dahil ibig sabihin, hindi pa tayo maabot dun po sa takdang oras ng ating pong paglisan. Sa halip ay pagkakataon po yun para minsan pang ganapin ang kalooban po ng Diyos habang tayo po ay patuloy na pinahihiram ng Panginoon ng buhay na taglay po natin. Hindi tayo nabubuhay, hindi tayo humihinga ng walang dahilan. Ang Diyos may dahilan po o bakit po tayo narito sa ibabaw po ng mundo. Lalo tigit sa lahat, may dahilan po ang Panginoon bakit na tayo tinawa, bakit na tayo dinala po sa gawain pong ito, at bakit mahalaga yung tungkulin na iniaatag po ng Panginoon, hindi lang po sa mga manggagawa, kundi sa lahat po ng mga mananampalataya. Ang patuloy na pasalamatan mula sa lahat, ang Diyos sa buhay na patuloy ng pinahirap po sa atin. At hindi lang po dapat doon, kundi dumating din po sa punto na magkaroon po tayo ng hangarin sa puso natin na magyakap po ng mga kakilala po natin, ng mga mahal natin sa buhay, kaibigan, kapitbahay, na anyayahan natin sila. Mahirap pero sa biyaya po ng Panginoon at sa gabay po ng Kanyang Espiritu, sasamahan po tayo ng Panginoon. Basta may desire po tayo na maglapit po ng mga tao, papalapit po sa Panginoon, ay naniniwala po tayo na sasamahan po tayo ng Panginoon. Amen! Handa po ba tayo samahan po ng Diyos? Mukhang ilan na po yata ang handang maglupas. Tapat po ang Diyos, mga kapatid, hindi niya tayo pababayaan. At pangako po ng Panginoon na tayo po lagi niyang sasamahan hanggang sa dulo po ng ating po mga buhay. At as long na yung mga gagawin po natin ay mga bagay na makapagbibigay po ng kaluwalhatian po sa Diyos, makatitiyak po tayo na tayo po ay pangunahan po lagi ng ating po Panginoon. Kaya sa gabi ito, sama-sama tayo lumapit po sa Panginoon. Ialay natin ang ating mga buhay, ang ating lakas, ang ating oras, para sambahin po ang Panginoon sa dako po ito. Hallelujah. Ating damhin ang Kanyang presensya sa ating kalagitnaan. Ating ipikit ang ating mga mata at ating idarawan sa ating balat at galit na tao ang Diyos na nasa ating harapan na handang pakinggan ang bawat isa sa atin. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Lahat sa'yo ibibigay, gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay ilalaan, bawat saglit upang ibigin ka, nang walang humpay. Kung mayroon lang akong isang yeah.
Naniniwala ako mga kapatid na ang bawat isa po sa atin may mga kanya-kanyang karanasan na dapat nating ipinagpapasalamat po sa Diyos. Kaya pag kami pagkakataon po, huwag po kayong mahiya na tumayo sa nagyarkapit po kalagitnaan at ipagsigawan at ipahayag ang kabutihan po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Upang sa gayon, maging kalakasan po ito doon sa mga kapatid po natin na maaaring nasa ganun din pong sitwasyon. Amen. Dahil ang katapatan po ng Panginoon na nanatili magpakailanman. Kaya sama-sama tayo magpuri sa gabing ito sa ating Diyos na lapat na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Hallelujah. Amen. To God. Yeah. Lagi kang pasasalamat.
sa ating pagpupuli sa Panginoon. Maganda na habang tayo ay umaawit, pinagninilayan po natin yung bawat salita o bawat pitik o yung mga salitang nakapaloob po sa mga awitin. Ang sabi mo doon, hindi ko kaya mabuhay kung wala ka sa piling ko. May katotohanan po ba yun? Totoo po yung mga kapatid. Kapag ang Diyos wala po sa isang tao o hindi kinikilala ng tao ang Diyos, hungkag yung buhay. Mayroon po bang parang kulang? Kahit nasabihin pa po ng isang tao na nasa kanya na po yung buong kayamanan, maraming salapi, maraming ari-arian, kapag wala po ang Diyos sa buhay ng isang tao, empty o hungkag yung buhay ng isang tao. At pinatunayan po yan mga kapatid ng kasaysayan. Doon pa man, at maging sa panahon po natin ngayon, maraming tao ang binabawi yung buhay po nila sa kanila pong pakiramdam na parang may kulang sa kanila at hindi nila masumpungan po yun. At ilang mga sikat po ng mga personalidad ang maaaring kilala po ninyo na tinapos yung buhay nila dahil may kulang sa kanilang buhay. Kagaya po ng mga sikat po na artista po sa ibang bansa o yung mga singer po sa ibang bansa. Kagaya po meron po ba rin nakakakilala kay Marilyn Monroe? Siguro naman dahil nasa mga medyo yung ating mga edad ay nasa medyo bumibilang na. Kilala niyo po ba yun? Hindi. Si Marilyn Monroe po, isang sikat po na artista po sa Amerika. Dumating po sa punto na niya yung buhay niya at meron po siyang iniwang sulat. Sabi po doon, yung kanya daw pong buhay ay hungkag. Wala daw pong nagmamahal sa kanya. Bagamat yung tao po ito, mayaman, nasa kanya po, sikat na tao, maraming pera, kilala, pero bakit tinapos niya yung buhay po niya? Kasi may kulang po sa kanya. At ang kulang, walang iba, ang Diyos. Ganun din po yung mga kapatid, kahit sabihin pa po natin, nasa sa atin ang lahat ng kayamanan sa mundo pong ito, kapag wala po ang Panginoon, may kulang at may kulang sa ating pong mga buhay. Pero, kung tayo naman po yung mga tao na kahit walang-wala, pero meron ng Panginoon na kinikilala sa buhay mo, talo niyo po ko, o talo pa natin yung mga taong nagkakamal po ng maraming kayamanan. Sabalik, kapalag din siyempre, marami ka ng kayamanan, may Panginoon ka pa, edi mas bonus po, di ba? Ang mahalaga, ang isang tao mayroong kinikilala ng Diyos at mayroon siyang pinapanginoon sa kanyang buhay. Ang Panginoon. Amen? Pag sinabi natin Panginoon na si Jesus, ibig sabihin, siya ang nasusunod. Hindi tayo. Hindi tayo yung Panginoon ng ating sariling buhay. Kundi si Jesus ang Panginoon ng ating mga buhay. Kaya kapag tayo mo ay nag-iisip ng mga bagay na gagawin sa araw-araw, tanungin natin ang Panginoon, Lord, tama ba yung leading ko na dito ko ka dinadala? Hello? Magandang tanong po yun para at least maiwas po tayo sa mga bagay na hindi karapat-dapat. Amen? Lord, tama ba itong pupuntahan ko? Nakalulugod ba sa ito? Ano sagot? Siyempre, Lord. Siyempre, depende sa pupuntahan ko kung ano. Kung makakatuti, ibig sabihin, gusto ng Panginoon na puntahan mo yun. Pero pagka hindi naman, baka gusto mo lang yun at hindi gusto ng Lord. Pero maganda po, kung ano ang gusto ng Panginoon, siya ang gawang maging nais ng ating mga buhay. Amen. Tayo po magpatuloy para sa mga may lakas pa po. Hindi pa po tayo tumayo upang sa ganyan mamaya ay tuloy-tuloy natin pagpupo habang tayo po nakikinig. Pero sa sandali pong ito, bilang paggalan sa ating Diyos na sinasamba, alam kong binibigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan para tumindig, para alayan ng pagsamba ang Diyos na ating kinikilala. Hallelujah. Ating ihayag
na wala tayong magagawa kung tayo po ay hiwalay po sa Kanya. Purihin ka ang Diyos. Umiiyak sa aking pag-iisa, naghahanap na makaranas ng himala. Pagod na ako sa bigat ng buhay, kaya't lumalapit sa'yo na tanging pag-asa. Kusang loob kung pinalay sa'yo ang buhay ko. Ito
Yes, Lord. Sa ang buhay namin ito, Yahweh, sa inyo namin itinatalaga magpakailanman. Amen. Ating papurihin ng Panginoon. Amen. Praise God.